ang binabalak ni Shanks na preparation para sa final war kontra kay Imu. Dahil ayon sa kanya, hindi lang basta mine-maintain ni Imu ang status niya bilang ang King of the World. Nagpe-prepare din si Imu para sa final war at iniipon din ito ang lahat ng possible advantage para manalo at para ma-secure ang kanilang victory sa darating na war na yon. Rason kung bakit winarningan nga ni Shanks itong si Loki na as of now, wala silang binatbat o nagpe-prepare si Imu pero ang magagawa lang nila ay mag-prepare din. Hence the reason kung bakit all throughout this time, never pa natin gumawa ng isang napaka-massive na move si Shanks. Nagpe-prepare din siya. Pero ano nga ba ang pinaghahandaan nitong si Imu? Gayong currently wala namang kahit na sinong kayang tumapat sa kanya. Possible ba na ine-expect niya na magre-reincarnate si Joy Boy, ang God of War, si Davy Jones o marami pang iba? Dahil right now on the current timeline, nandito na nga si Luffy ang panibagong Joy Boy, ang panibagong Son God Nika, si Loki, ang panibagong God of War, and possibly ang panibagong Rox or Davy Jones ay itong si Blackbeard. Kaya naman ngayong natagpuan nga ni Imu itong si Luffy at itong si Loki ay sinisigurado, sinesecure niya na mapapatay niyang dalawang ito. Therefore, kahit papano mababawasan niya ng mga threat sa final war. Pero ang tanong, may palag ba talaga siya kay Imu? Dahil in the very first place, wala nga siyang devil fruit. Haki lang ang tinataglay nitong si Shanks at doon talaga siya nag-e-excel. Pero after nating makitang makipaglaban si Imu, after ang revelation na kaya niyang gamitin ang 19 na mga napaka-OP na weapon, mga sword, spear, axe, mga weapon ng former rulers ng 19 kingdoms 800 years ago, matatalo ba siya ni Shanks? At sino naman ang hahanapin niya? Ang iipunin niyang mga individuals na pwedeng tumapat dito. Oo, ina-assume natin ngayon guys na may overpowered na weapon din itong si Shanks. Na kung ang kapatid niya na si Shamrock ay tinataglay ang weapon na kakain ng devil fruit na Cerberus, maaaring ang tinataglay naman ng sword nitong si Shanks ay ang devil fruit na nagtataglay ng isang griffin, especially since ang pangalan ng sword ni Shanks ay Griffon. At kung pagkukumparahin natin ang dynamic sa gitna ni Shanks at ni Shamrock, Moon and Sun, ang weapon nila Cerberus at Griffin. And although hindi man ito na-feature sa official manga, ipinakita din ng Toei sa anime na may nag-appear na isang Griffin nang atakihin niya itong si Eustace Kid ng Divine Departure. Dahil as you know guys, ang iilan sa mga foreshadowings, ang iilan sa mga clues and hints ay fini-feature nila sa anime. Pero pagdating naman dito kay Imu, hindi lang isang legendary weapon ang tinataglay niya. 19 legendary weapons. Oo, ang ibang mga weapon ay binigay at pinahiram niya sa iilang mga families sa loob ng Holy Knights. Pero tulad ng nakita natin before, pwede naman niyang isamon yun kapag ginusto niya. Especially since siya nga ang naglagay ng demonic soul, ng demonic aura sa bawat swords na yun, kaya mas naging malalakas pa ito. Pagdating sa devil fruit, lamang si Imu. Pagdating sa weapon, lamang pa rin si Imu. Saan dito lalamang si Shanks? Dito na papasok ang preparation na sinasabi niya. Hahanap siya ng mga capable individuals, capable ng mga sandata, ng mga abilities, ng mga races na pwedeng tumulong sa kanila para talunin si Imu sa final war. Dahil tulad nga ng binanggit niya sa nangyaring flashback after ng pagkamatay ni Harald sa Orus Castle, maging siya daw, nang makita niyang unang beses si Imu, talagang pinangilabutan siya. Hindi niya ina-expect at doon lang niya na-realize na may ganong klaseng power, ganong klaseng overwhelming strength daw pala na nag-e-exist. Siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit tinawag si Shanks na Child of Fate nitong si Gaban before ay dahil sa siya ang gagawa ng means para ma-overthrow nila itong si Imu. Since makita naman natin guys, para bang inaantay talaga nitong si Shanks na mag-appear ulit si Joy Boy. Nang makita din niya na ang God of War, napili na ni Ragnir ang user nito, nakain na din niya ang legendary devil fruit ng Elbaf, pinipigilan niya itong si Loki na sumugod agad para masigurado na kahit papano hindi siya mamamatay, hindi masasayang ang na-acquire na power ni Loki at papakinabangan nila ito sa final war. And to be honest nga guys, kahit dumating at rumesponde ngayon si Shanks sa Elbaf para tulungan ng mga Giants, tulungan si Luffy, tulungan si Loki, I don't think na may gagampanan siya.
walang gagawin itong si Shanks kontra dito kay Imu kung i-consider natin na almost on the same level ang kanilang haki. Kung siguro lamang si Shanks, may palag siya. Pero kung pareho lang sila nitong si Imu, wala siyang gagampanan. I-overpower lang siya ng Omen at gagamitan siya ng mga legendary weapon ng previous rulers ni Imu. Maging itong si Scupper Gaban nga na ngayon humaharap dito kay Imu, I think mamamatay si Gaban dito guys. Wala siyang gagampanan kontra kay Imu. Kung itong si Luffy nga na obviously mas malakas kay Gaban, oo mas experienced ni Gaban, oo mas marami siyang alam ng mga vulnerabilities ni Imu, pero kung ikukumpara natin siya kay Loki, kung ikukumpara natin siya kay Luffy, mas mahina siya. At kung tinalo nga ni Imu si Luffy at si Loki ng walang kahirap-hirap, what makes you think na may gagawin si Gaban kontra kay Imu? Mismong si Gaban na nga nagsabi before na after daw pakawala nitong sila Luffy si Loki, maging siya, hindi niya ito mapipigilan. Ano pang gagampanan niya kontra kay Imu ngayon? And also, hindi pa nga natin kinoconsider kung anong ability ng Executioner Axe. Oo, nakita natin sa latest chapter sa pinakahuling panel na doon ay nakangiti pa si Gaban habang pinuputol ang puno, pinapakawalan si Luffy, sinasalag ang Xingtian Axe or ang Executioner Axe nitong si Imu. Pero that does not mean na kayang-kaya niyang tapatan ang axe nitong si Imu, especially since hindi pa nga nare-reveal kung anong ability ng Xingtian Axe. Paano na lang kung nag-buff ito ng strength? Paano na lang kung nagbibigay ito ng additional impact? Then right there and then, patay agad itong si Gaban. Paano sila makakabawi dito? Imposible naman na after mabunot ng sword sa katawan ni Luffy ay makabalik agad ng kanyang vitality. Imposible na makarecover siya agad. The same goes dito kay Loki, hindi porke nandito si Gerd ay magagamot siya nito agad. Wala nang kahit na sinong top tier na natitira sa loob ng Elbaf na pwede pang tumulong sa kanila at pumigil kay Imu. Not unless magkaroon nga guys ng external help mula sa isang external organization. Tulad na lamang ng Revolutionary Army, tulad na lamang nitong sila Blackbeard. Na I think kahit sila mahihirapan pero kahit papano pwede silang mag-buy time since wala nga sa perfect condition nitong si Imu. Pagdating niya sa Elbaf, pag-appear niya sa Orus Castle, wala siya sa perfect condition. Nagsusuka siya ng dugo na probably due to a restriction na possible na ang kanyang strength ay namamaster na iipon niya lang kapag nasa Holy Land siya. And since umalis siya dito, meron siyang time limit. Yun lang pwede nilang asahan para makasurvive sila dito. Dahil kahit pasabihin natin nandito pa si Sanji, nandito pa si Zoro, maging ang dalawang yon over-occupied. Hindi nga nila kayang talunin ang katapat nila. What more pa kaya ngayon na binigyan pa ito ng legendary weapons ni Imu? Ang Gram, ang Sword of Wrath, at ang Spear of Longinus na hindi pa natin alam ang ability, most likely dudurugin din ng dalawang yon si Zoro at si Sanji. But what do you guys think? Also, don't worry, napakarami nating nakalinyada na nakaschedule ng mga videos tungkol sa One Piece, especially tungkol sa latest battle, latest revelation ngayon sa Elbaf Arc. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.